Naisip mo na ba kung bakit hindi pinapatawad ng Diyos si Satanas at ang mga nahulog na anghel? At kung siya ay Diyos, bakit hindi niya tinatapos ang lahat ng kasamaan ng minsa't magpakailanman? Simula pa noong unang panahon, si Satanas at ang kanyang mga nahulog na anghel ay nakakapukaw at sumusubok sa pag-unawa ng tao. Si Satanas na orihinal na isang anghel ng liwanag na tinawag na Lucifer ay gumawa ng mga kasalanan na alam ng marami tulad ng rebelyon, pagmamataas at pagsuway. Ngunit marami ang naniniwala na ang mga kasalanang ito ang nagdala kay Lucifer sa kabuoang pagkawasak, ngunit sa katunayan hindi ito ang dahilan. Oo, ang mga ito ay napakalubha, ngunit nakakagulat. Hindi ito ang pangunahing dahilan kung bakit siya hinatulan ng Diyos. Sapagkat kahit mabuti at maawain ng Diyos, may isang kasalanan na hindi niya kayang patawarin kung maituturing kong ganito. Ang kasalanang ito ang eternal na naghatol kay Satanas at sa kanyang mga tagasunod, at ang pinakamasama, ito ang magpakailanmang nagtanggal sa kapatawaran ng Diyos. Kaya ngayon, susuriin natin ang isang katotohanang mas malalim at bihirang binabanggit tungkol sa paksang ito. At bago ang lahat, panoorin mo ang video hanggang dulo para maintindihan mo ang nais kong iparating sa iyo. Kaya halika at sumama ka sa akin. Sa Ezekiel Kabanata 28, mga talata 15 hanggang 17 ay sinasabi, "Perpekto ka sa iyong mga lakad mula sa araw ng iyong pagkalikha hanggang sa nasumpungan ng kasamaan sa iyo. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan, sinira mo ang iyong karunungan dahil sa iyong ningning. Ihinagis kita sa lupa, inilagay kita sa harap ng mga hari upang makita kanila." Upang maunawaan kung ano ang kasalanang hindi mapatatawad at ang nagdala sa kanila sa kapahamakan, dapat muna nating tingnan ang hari na si Nebuchadnezzar at pagkatapos si Satanas. Si Nebuchadnezzar ikalawa, kilala rin bilang Nebuchadnezzar, ay isa sa pinakatanyag na hari ng Babylonia, namuno mula 600 at 5 bago kay Kristo hanggang 562 bagoy kay Kristo. Anak ni Nabopolassar, tagapagtatag ng imperyo ng Neo-Babylonia, si Nebuchadnezzar ay kilala sa kanyang mga tagumpay sa militar, mga ambisyosong proyekto sa konstruksyon at kanyang mahalagang papel sa kasaysayan ng Biblia. Bilang isang kumander sa militar, nakamit niya ang tagumpay sa iba't ibang kampanya na nagpalawak ng malaki sa teritoryo ng Babylonia. Halimbawa, tinalo niya ang paraon ng Ehipto na si Neco ikalawa sa labanan ng Carchemish noong 605 bago kay Kristo na nagpatatag sa kontrol ng Babylonia sa Syria at Palestina. Ang mga tagumpay na ito ay mahalaga upang maitatag ang kapangyarihan at impluwensya ng kanyang imperyo at pangalan. Bukod sa kanyang mga tagumpay sa militar, si Nebuchadnezzar ay isang masigasig na tagapagtayo. Kilala siya sa pagpapalit ng Babylonia bilang isa sa mga pinakadakilang kababalaghan ng sinaunang mundo, kabilang ang pagtatayo ng mga hanging gardens at ang pag-renovate ng templo ni Marduk. Ang kanyang mga konstruksyon ay nagpakita hindi lamang ng kapangyarihan at yaman ng kanyang imperyo, kundi pati na rin ng kanyang debosyon sa mga Diyos ng Babylonia. Gayunpaman, ang kwento ni Nebuchadnezzar ay minarkahan ng isang kahangahangang pangyayari ng kayabangan at pagpapakumbaba katulad ng kay Satanas. Ngunit may isang bagay na talagang iba sa pagitan nila na kailangan mong maunawaan. Ayon sa pagkakarekord sa aklat ng Biblia na Daniel, ang hari sa kanyang tugatog ay naging arogante at inangkin ang kanyang mga tagumpay sa kanyang sarili lamang, nakalimutang ang kanyang kapangyarihan ay pinayagan lamang ng Diyos ng Israel. Sa Daniel Kabanata 4 mga talata 31 hanggang 32, nababasa natin ang sandali kung saan ang Diyos ay nagpapahayag sa kanya at nagbibigay ng isang mensahe ng babala. Habang ang salita ay nasa bibig pa ng hari, isang tinig ang nanggaling mula sa langit. Ipinahayag na sa iyo, Hari Nebuchadnezzar, ang kaharian ay inalis na sa iyo. At ikaw ay itataboy mula sa mga tao at ang iyong tahanan ay magiging kasama ng mga hayop sa parang.
Kakain ka ng damo tulad ng mga baka at 7 panahon ang lilipas sa iyo hanggang sa malaman mo na ang kataas-taasan ay may kapamahalaan sa kaharian ng mga tao at ibinibigay ito sa kanino man na kanyang nais. Si Nebukadnezar ay nagkaroon ng isang uri ng kabaliwan, namuhay bilang isang hayop, kumakain ng damo at itinaboy mula sa samahan ng mga tao. Ang panahon ng kanyang pagpapakumbaba ay tumagal ng 7 taon kung saan siya ay pinaalalahanan ng kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng mga kaharian sa lupa. At dito natin makikita ang pagkakaiba sa pagitan ni Nebukadnezar at Satanas at mauunawaan kung ano ang hindi mapatatawad na kasalanang ginawa ni Satanas. Sa pagtatapos ng panahong iyon, itinaas ni Nebukadnezar ang kanyang mga mata sa langit at ang kanyang katinuan ay naibalik. Kinikilala niya ang kadakilaan ng Diyos, sinasabi, "Ngunit sa katapusan ng mga araw na yaon, ako, Nebukadnezar, ay itinaas ang aking mga mata sa langit at ang aking pag-unawa ay bumalik at aking pinuri ang kataas-taasan at pinarangalan at niluwalhati ang nabubuhay magpakailanman na ang kapamahalaan ay walang hanggan na kapamahalaan at ang kanyang kaharian ay sa lahat ng salinlahi." Daniel Kabanata 4, talata 34. Ngayon, makinig ka ng mabuti. Sa pahayag, Kabanata 12, talata 7 hanggang 9, nababasa natin. At nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon. At ang dragon at ang kanyang mga anghel ay lumaban, ngunit hindi sila nanalo, ninatagpuan pa ang kanilang lugar sa langit. At ang malaking dragon ay itinapon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas na naliligaw sa buong sanlibutan. Siya ay itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapon kasama niya. Ang Biblia ay nagtuturo na ang lahat ng kasalanan ay tinitingnan ng Diyos sa parehong paraan. Kasalanan ay kasalanan at anumang paglabag ay isang pagkakasala laban sa kabanalan ng Diyos. Gayunpaman, ang napakahalagang pagkakaiba ay nasa pagsisisi. Ang hindi mapatatawad na kasalanan ay yaong hindi nagsisisi. Ang Diyos sa kanyang awa ay laging handang magpatawad sa mga taos pusong nagsisisi sa kanilang mga kasalanan at naghahanap ng kanyang biyaya. Ngunit kapag ang isang tao ay tumangging magsisi, ang saloobin ng kawalang pagsisisi na ito ang nagiging tunay na hindi mapatatawad na kasalanan. Si Lucifer, isang anghel na nilikha ng perpekto sa kagandahan at karunungan, ay naghimagsik laban sa Diyos dahil sa kapalaluan at pagnanais na maging katulad ng kataas-taasan. Ang paghihimagsik na ito ang nagbago kay Lucifer na maging Satanas, ang kalaban. Ang nagkondena kay Lucifer magpakailanman ay hindi lamang ang kanyang unang paghihimagsik, kundi ang kawalan ng pagsisisi. Taliwas kay Nebukadnezar na pagkatapos maipahiya, kinilala ang kanyang kasalanan at naibalik na natiling matigas ang ulo ni Satanas sa kanyang paghihimagsik. Ngunit kung si Satanas ay hindi nagsisisi at napakasama, bakit hindi na lang siya tapusin o sirain ng Diyos kung siya nga ay Diyos? Madalas kong marinig ang ganitong tanong kapag binabanggit ko ang paksang ito at aking sasagutin ito sa susunod. Ang impenitensya ay ang kasalanan na hindi pinapatawad ng Diyos dahil ito ay kumakatawan sa isang patuloy at sadyang pagtanggi sa kanyang awa. Sa Judas, Kabanata 1, talata 6, mababasa natin, "At ang mga anghel na hindi nangalaga ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay kaniyang itinalaga sa ilalim ng kadiliman na nasa mga gapos na walang hanggang sa paghuhukom sa dakilang araw." Ang talatang ito ay nagpapakita na si Satanas at ang kanyang mga anghel ay patuloy na lumalaban sa Diyos, walang pinapakitang tanda ng pagsisisi. Ang kanilang paghihimagsik ay pangwakas at walang pagsisisi na nagresulta sa kanilang walang hanggang kaparusahan. Inaalok ng Diyos ang kapatawaran sa lahat ng nagsisisi, gaano man kalala ang kasalanan. Ang tunay na problema ay lumilitaw kapag ang isang tao tulad ni Satanas ay patuloy na tinatanggihan ang alok na ito ng kapatawaran.
Ang katigasan ng puso na hindi magsisi at ang pagtanggi na maghanap ng pakikipagkasundo sa Diyos ang dahilan kung bakit nagiging hindi mapapatawad ang kasalanan. Ang katigasang ito ng puso at patuloy na pagtanggi